May banat ang mga senatorial candidates ng Duterte slate sa ipinatutupad na 20 pesos kada kilong bigas ng administrasyon ni Pangulong Marcos Jr. Live mula sa Butuan City, si MJ Mondihar magpapalita. MJ, magandang gabi. Mararamdaman natin ang sakit at hagupit na ginawa ng administrasyong ito. Angel, mayang gabi, gikan diri sa Butuan City. Nagpapatuloy ngayon ang mga programa ng Duterte Senate Slate para sa kanilang Grand Campaign Rally dito sa Caraga Region. At may mga komento sila sa mga kasulukuyang hakbang ng Marcos Jr. government. At bubuksan po natin yan. May banat, hindi kumbinsido ang Duterte Senate Slate sa tunay na layunin ng 20 peso per kilo na bigas na ipinatutupad ngayon ng Marcos Jr. administration. Ayon sa mga kandidato, bagamat maganda ang intensyon ng programa, hindi ito sustainable at tila ginagamit lang para sa political optics habang papalapit na ang eleksyon. Gate nila, walang malinaw na mekanismo kung paano mapapanatili ang mababang presyo ng bigas nang hindi nalulugi ang mga lokal na magsasaka o naapektuhan ang food security ng bansa. Para sa slate, hindi sapat ang papogi points. Kailangan may proyekto o kailangan may konkreto at pangmatagalang plano gaya ng pagpapalakas ng local production, direktang tulong sa mga magsasaka at modernisasyon ng agrikultura. Naglatag naman ng alternatibong solusyon sa krisis sa bigas ang kampo ni Senatorial Frontrunner Pastor Apollo C. Kibuloy. Pakinggan po natin ang kanilang mga pahayag. Yes, nakarating yan sa kanya. As a matter of fact, ang sabi niya sa akin, that will not work in the long run kasi artificially created yan. Imagine, naglikom ka ng maraming pera na hiniram lang natin, ang utang ka, kay para lang makabili ka ng mga bigas, inaangkat na bigas, para lang in certain areas, 20 pesos daw kunyari. How long can you sustain that? Unlike doon sa programa ni Pastor, na sana ipapasan niya na batas po, Philippine Food Sufficiency Act, na magbigay po at mag-utilize ng mga areas po na government lands na hindi ginagamit at saka yung mga magsasaka natin ay suportahan ng fertilizers, bigyan ng sapat na mga punla para sila ay maka-produce at saka kung maka-harvest sila, ang gobyerno na ang magbili at saka doon sa government lands na i-develop na, ang gobyerno na ang mag-prime mover na magsaka nito at i-hire yung lahat ng mga walang trabaho sa mga bukid, ay ito po ay would, according to Pastor Apollo C. Kibuloy, naturally reduce the prices in its real sense. Yan po ang dapat na i-dream natin, kaya lahat po na may gusto nito, iboto natin si Pastor Apollo C. Kibuloy because he has already conceptualized something as to how to prime move our agriculture. Kung yun ay dream come true, anong klaseng dream yun? Yung dream na alimpungatan? Dahil yung dream is dapat sa lahat, buong Pilipinas. Ano, 1/3 lang pala ang dream na yan. 1/3 of the dream came true. Pero, kasi Visayas lang, di ba? Pero, at least, nagpapasalamat pa rin tayo somehow na umabot sa ganung punto na bumaba. Pero, yung nga lang, tanong dyan is that sustainable? Kasi, largely dependent pa rin yan sa pundo ng gobyerno, di ba? Para magmura po ang presyo ng bilihin, hindi po yan mabilis. Hindi po yan kumpas lang ng presidente. Kailangan po mag-invest tayo sa agrikultura. Kaya lang po yan nagmura ngayon kasi ayuda din yan. Merong magsasubsidize. So, ibig sabihin, pag naubos na yung pang-subsidize, mahal ulit ang bigas. Sa akin, kulang sa delikadesa. Kasi bakit ka gagawaan ng mga hakbang na ang effect nun ay parang vote buying? Alam ko, magagalit na naman sila pag sinabi nating vote buying yun. Ang sinasabi ko lang, parang ang effect nun, vote buying. Bakit ginawa nila just few weeks before the election? Ibig sabihin, kung ginawa nyo yun last year, baka ubos na yung pondo, hindi umabot na yung eleksyon. 20 pesos kasi hindi nyo sustain yan. Paano nyo ma-sustain forever ang 20 pesos? Ang pagkaalam ko ay pinunduhan nyo yan ng bilyon-bilyon. Magugunitang bahagi ng campaign promise ni Pangulong Marcos Jr. noong 2022 ang pababain ang presyo
sa 20 pesos ang bigas sa merkado. Ngunit ayon sa Duterte slate, kung talagang seryoso ang gobyerno na ito, dapat ipatupad ito ng mas maaga. Hindi ngayon lang sa gitna ng kampanya para sa halalan 2025. Sa ngayon, Angel, ay patapos na ang mga ganap dito sa FSU Eugene sa Butuan City. Habang bukas naman ay diretsyo na balik sa Metro Manila ang kampanya ng Duterte Senate Slate para sa local campaign ng mga kalyado ni VP Sara Duterte sa 4th District ng Quezon City. Ikan din sa Butuan para sa Diyos sa Pilipinas kung mahal. Balik sa inyo sa studio. Maraming salamat MJ Mandihar sa iyong live report.